Sa Facebook na nga lang po, napakaraming na mga nag-share ng salita ng kasulatan na kung saan ay ipinapahayag nila ay napakagandang mga paliwanag. Minsan ako'y nadadala po. Nadadala po ako dahil sa kanilang ganda ng paliwanag. Ngunit kung susuriin po natin sa banal na kasulatan, ay hindi tinuturo yung kanilang practices. Ang dami pong naliligaw. Kung kayo hindi magiging mapagmatyaga, baka wala kayo sa kongregasyon na ito. Baka nasa iba kayong kongregasyon, pumapalakpak, nagtatanghal, umaawit ng may mga instrumento, kung ano-anong activities na kung saan ay hindi masusumpungan sa katuruan. Ngunit napakabilis nilang dumami. Pansinin niyo po tayo ngayon. Tayo po ba'y dumadami? Ilan lang? Patuloy at patuloy po yan. Sa TV, sa Facebook, ang lakas po nila. Ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan. May mga leader na manlilin lang sa marami, magtuturo ng may mga mapang-akit na salita. Papalitan ang salita ng Diyos at pipilitin ang tao na sumunod sa Kanya at marami ang maliligaw at malilinlang. Darating po yan sa panahon na kung saan ay great tribulations. Ito po, hindi ko kilala ito, pero sabi ito kung mga tagapagturo sa ibang bansa. Sino niyo po yung aking halimbawa sa Mateo 7:15, na kung saan, ayun po, ang mga shepherd at the back, mayroong lobo. Totoo po yan, bilang isang caricature. Malalim ang nais, ipahiwatig nito. Beware of false prophet who come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Marami po mga ganyang uri ng tagapagturo sa amin. Minsan susukatin ka pa ng mga yan. Brother, saan ka ba nagtuturo? Ano ba ang tinuturo mo? Meron ka bang mentor? Minsan ang tao po, aminin po natin, tayo ay madaling maakit kapag ang isang tagapagturo po ay magandang magsalita. Madali po kayo maakit kapag ka po ang tagapagsalita ay may mataas na pinag-aralan, masteral, doctoral. Tandaan niyo po yan. Iba ang paningin natin kapag kaakala nyo ay mataas ang pinag-aralan. Iba rin ang tingin ninyo kapag magandang manamit. Isin ko na po yung jacket, mainit na po. Iba po yung ibang tinuturo dyan. Pagka po mga naka-Amerikana, kahit po alam natin, kuminsan, na iba ang tinuturo, hindi natin ma-question ang kanilang mga tinuturo. Lalo na kapag ang tagapagturo ay mayaman. Ilang tagasunod, di ba, nahiya tayong tanungin sila? Dahil tayo may kalayaang magtanong para sa ikabubuti at ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. So, tapos na po tayo sa rapture. Tapos na po tayo sa Great Tribulation. Ano po yung ikatlong bahagi na kung saan ang pinaka-importante sa ating mga Kristiyano. Yung tinatawag po natin second coming of the Christ. Na iba po ako ha, ang Great Tribulation po ay may katapusan. Yung mga paghihirap na yon,
Dahil papasok na po rito yung tinatawag na second coming o ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po masusumpungan ninyo. Sa Matthew 24:30, at kung magkagayon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, na naparitong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Parang ganito po ang mangyayari. Sa second coming of the Christ, okay, babalik sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo ng may kapangyarihan at kaluwalhatian, hindi bilang isang sanggol. Ang unang pagparito ng ating Panginoon ay siya ipanganak. Pero sa panahon ito, sa kanyang second coming, babalik siya bilang isang hari at hukom. Makikita siya ng lahat ng tao, hayagan at hindi ito maililihim kahit kanino man. Tatalunin niya ang lahat ng mga kasamaan na kung saan ay nangyari during the Great Tribulation. Matatapos ang ating mga kahirapan, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Lahat tayo ay haharap sa hukom. Lahat tayo ay hahatulan bilang mga tao. Kapag ikaw ay matuwid, kapag ikaw ay tama, ihiwalay ka doon sa mga taong makasalanan, sa mali, sa mga makasilibutan. Lalabas ang katotohanan, wala tayo kahit isa man maitatago sa ating sarili kung tayo'y makasalanan o hindi. Alam ng Diyos, ang bawat bilang hibla ng ating buhok, ang laman ng ating puso't isipan, alam niya ito. Kailan ito mangyayari? May alam po ba tayo kung kailan ito mangyayari? Hindi alam ng tao ang eksaktong oras. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Malinaw po sa Mateo 24:36. Kakalungkot po at nakakatakot. Anytime it will happen. Eh baka ito na po. Uy, gera pa lang yan, lumindol na ba? Wala pa namang lindol na malakas eh. May tagutom na ba? Wala pa, di ba? Ang dami pa rin sangyupsap. Sangyupsap ba yan? Anli rice, anli. O, wala pang tagutom. Nakikita ko pa sa mga katawan ng kabataan. Busog na busog pa sila sa hinahain ng mama nila. Maski maasawa, malalakas pa lumamon, kumain. O hindi, wala pang tagutom. Tagtuyot, meron tayo, wala kidlat, walang ulan. So hindi pa siguro ito ang panahon ng tagutom. Pero paulit at ulit na sinasabi na kung saan lagi tayong maging handa sa second coming ng ating Panginoon. Dahil sigurado, at ito'y nasusulat sa banal na kasulatan, darating ang paghukom, matatapos ang mga kasamaan, ang lahat ay dapat lumapit kay Jesus habang tayo ay may panahon pa.